Okay, pakinggan na natin si VP Sara. Answer. Okay. Para atakihin ninyo ako. No, kawawa ka naman. Tapos, alam naman nating lahat. Yan. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Okay, dun pa lang tapos na agad yung conversation eh. Kasi I can show you this picture disproving the claim. Dito ka lang kasi this is the bicameral committee is composed of 15 senators and 15 congressmen that will finally consolidate yung budget for the year 2024 nung 2024. Ngayon magkakaroon uli ng ganyan. So hindi totoo na dalawa lang yung nagde-decide. Actually wala nga si House Speaker dito sa bicameral committee na to eh. Pero may 15 senators and guess who kung sino yung nandito? Si Senator Bato de la Rosa, kakampi niya, of course. It is not true na dalawang tao lang ang nagde-decide, okay? Ayon sa 1987 Constitution, ang power of the purse o kapangyarihan sa pondo ng budget. Akala ko dati first yun, purse pala. Ibig sabihin yung parang, ano ba yung purse? Wallet na maliit, di ba? Ay nasa kamay ng Kongreso. Ngunit, isang bahagi lang ang House of Representatives sa mahabang proseso ng paggawa ng national budget. Dito kasi papakita sa inyo kung paano gawin yung budget. Now, I challenge yung mga DDS dito. Napakita nyo, saan sa proseso ba nagkaroon ng kurakutan? Or saan ba sa proseso etong mga words ni VP Sara? Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon kasi sa budget ng bayan. Yan, 'di ba? Kung totoo 'yan, sana walang ganitong bicameral na 'to. Ano 'yan, formality na lang. Of course not. Every senator, ano 'yan, i-relinquish nila yung kapangyarihan nila just because they are who they say they are. Of course not. It doesn't work that way. Ang proseso sa pagsumiti ng executive branch ng National Expenditure Program sa House of Representatives. So, yung mga nakikita nyong hearing ngayon, yan yung ginagawa sa Kongreso. Binubusisi nila yung bawat budget. Tapos, ilalagay nila yon dyan sa National Expenditure Program. Nakikita nyo yung mga hearing, di ba daming hearing ngayon? That's the reason why meron mga ganon. Tuloy natin. NEP, nakalista ang panukalang gastusin ng bawat ahensya ng pamahalaan mula sa tanggapan ng Pangulo hanggang sa pinakamaliit na ahensya. Ayan, di ba naalala nyo ng 2018, yung CHR, 1,000 lang ang budget. Ang OVP naman hindi ginanon ever nitong administration na to. Never. Nung una, 2 billion. Nung una, 1 billion. Nung pangalawa, 2 billion. Ngayon lang nagkakaroon ng pushback. Kasi may mga nadi-discover na hindi ka aya-ayang mga bagay. Okay, katulad ng confidential funds. Gets. Pero again, hindi naman dalawang tao lang yung nagdi-decide nun. May 138 members at 56 vice chairpersons ang House Appropriations Committee. Trabaho nilang himayin, busisin ang budget na inihingi ng bawat ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, bahagi ng proseso na humarap ang kalihim ng bawat ahensya. Kaya siya iniimbitahan ni Stella Kimbo, ni Congressman Stella Kimbo, na pumunta. Di ba, naalala nyo yung inaasar nila? Actually, gumawa tayo ng content doon nandito eh. Ito siya. Di ba? Kung naaalala nyo to, pinapa-attend pa rin si VP Sara ni Chairperson Kimbo para mabusisi nila yung budget. Kasi pwede niya naman kasing i-defend yung side niya. Kaso ayaw niya na kasi daw scripted and whatnot. Kaso kung maganda naman yung defense niya, tapos talagang lutang na mali yung mga congressman, di panalo siya. Di ba? Simple as that. Kasi nga pera ng taong bayan ng pinag-uusapan natin dito. Tuloy natin. Dumadaan sa question and answer ang bawat ahensya. Yun. Karaniwang umaabot ng mahabang oras ang tanungan. Matapos may pasa sa committee level, aakyat naman
for plenary approval ng 309 congressmen. Ayan na yung General Appropriations Bill. Kapag tapos na yung mga departamento, igagawa na sila ng law to write a bill, tas para maging law, eventually, pipirmahan ng presidente. Pero we're getting ahead ito yung steps. So, saan dyan sila magiging dalawa lang yung may hawak? Di ba kasi kung dalawa lang, dapat sila lang yung approve lang ng approve, di ba? Approve, disapprove, disapprove, approve. Sayang naman yung effort ng mga kongresista, di ba? Yung mga shiminute na yan. Tuloy natin. Ang General Appropriations Bill. Ang aprobadong budget bill ay ipapadala naman sa Senate Finance Committee. Ayun. May 20 miyembro sila na ang tungkulin din ay talak. Ayun, di ba ilan ba senators? 24, 20 yan. Di kung okay na pala yung General Appropriations Bill, sila naman yung titingin. Tapos magkakaroon ng Senate version, pero we're getting ahead, tuloy natin. Kayin at pag-aralan ang budget. Tulad ng House, aaprobahan din sa plenary ng 24 senators ang kanilang version ng budget bill. Ang masusing proseso at check and balance ay para tiyaking maayos ang budget at hindi mawawaldas ang buwis ng taong bayan. Kapag may version ng national budget, 15 congressman at So, pagkatapos ng congressman at senators, magkakaroon ng bicameral. Parang doon nila i-consolidate yung mga bagay na hindi clear. Actually, ito, galing to sa Senate, yung kaninang pinakita ko sa inyo. This would be parang, yun nga, it's a consolidation of the things na kailangan ayusin doon sa bill before giving it to the president. Kuha nyo ba? It's a serious matter, itong budget na to. So, what happens is, lahat ng proseso dyan is step by step, okay? Ngayon, ang challenge ko, uulitin ko sa mga DDS, saan dito yung ipapasok yung dalawa lang ang may hawak. Dyan palang talo na kayo, 30 na yan Natuloy na natin. Ito. Ang siyang pipirma para maging ganap na batas ang General Appropriations Bill. Di ba? Ito yung nung 2023 naman, 5.2 trillion. Andyan si BP Sara. So, alam niya yung proseso. Hindi naman sa hindi niya alam. She knows the process. Ito mo, tuwa pa siya. Confidential funds. Diyan kasi wala bang issue niya nung confidential funds di ba? So, I'm just saying sa inyo na she knows the process. Kaso nga lang, she refuses to adhere to the process since it's hindi na kasi sa kanya Hindi na kasi pabor sa kanya nalaman yung mga kalokohan niya di kung walang confidential funds, di walang issue ng ganito, di ba? Tuloy natin. Department of Budget and Management ang nagre-release ng pondo sa iba't ibang sangay ng executive branch. Okay, so hindi ka pwedeng ipitin, okay? Ngayon kasi sa committee level, doon lang nagkakabardagulan. Pero pagka napasa na yan as budget, wala na yan. Good to go na yan. Kahit anong iyak pa ni Saldico or ni House Speaker sa'yo. Kung sinako ang recommendation nung committee mo is okay, edi walang problema. Kaso hindi naman ganun nangyari. So saan dyan sa proseso na yan? Sa mahabang proseso na yan, VP Sara, yung mga DDS, yung hawak ng dalawang tao lang. It seems to me that it's a very complicated process na may checks and balances. Again, look at this picture. It's over, di ba? Kahit sabihin mo nandyan si Saldico meron pa namang 29 members, ibig mong sabihin sinusupersede niya lahat ng tao sa diyan? Of course not, 'di ba? Kalokohang malaki. So, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Kita mo, yung mahabang proseso na yon has been undermined by those two words. Those two person na biniblame niya for her own wrongdoings as well. Maybe hindi perfectong politiko si Saldico at saka si Romualdez. Of course, they are not as charismatic as any of the Dutertes, right? Of course, I agree. I agree with those people na sinasabing hindi magiging presidente si Romualdez. According to the survey, he's not. Okay? No chance at all.
Pero the thing is, let's call a spade a spade. May nakitang butas sa'yo, madam. And itong butas na to cannot be, hindi pwedeng matapal by blaming other people for your faults. Okay, again, doon sa mga DDS na nanonood sa akin, please, point out doon sa mahabang budget deliberation na yon, from start to finish, kung saan papasok doon si Romualdez at saka si Saldico. Sa Senate ba? Sinasabi niyo ba sa akin na kaya nilang i-supersede yung Senate? Doon sa 15 sa bicameral na yon? Where is your proof? Wag puro ako sa, lagay kayo ng proof. Kasi kung wala, hindi talaga tayo matatapos dito sa issue na to. Give it up, VP Sara. Hindi ka naman win ng 1,000 nung budget committee, di ba? Yun lang naman, gege mga lads.